isipin mo na mayroon kang pinakabagong smartphone. Yung tipong sobrang bilis ng processor niya. Yung mga flagship phones ngayon na ang daming features? Oo, mismo. Tapos may satellite connectivity pa, kayang mag-edit ng 4K video, at parang halos nasa loob na nito yung buong kaalaman ng mundo, di ba? Oo, nasa kamay mo na lahat. Pero ginagamit mo lang ito bilang alarm clock. Sayang naman. Sayang talaga. Gigisingin ka lang nito tuwing alas 6 ng umaga, tapos iiwan mo na lang sa ibabaw ng mesa buong araw. Nasasayang yung napakalaking potensyal niya. Totoo yan. Ang buong inhinyaiya, yung teknolohiya sa loob ng maliit na device na iyon, nasasayang lang sa isang napakasimpleng gawain. At ganyan eksakto ang nangyayari kapag pinag-uusapan natin ang salitang pagsunod or obedience. Lalo na kapag inihiwalay natin ito sa tunay nitong layunin, napaka-angkop nung paglalarawan mo dyan. Di ba parang underutilized? Sobrang underutilized. Kasi kung susuriin natin yung mga dokumento at teksto natin ngayon tungkol sa tinatawag na mission-oriented obedience, malinaw na makikita na yung karaniwang pananaw natin sa pagsunod ay nakakakulong lang talaga sa personal na moralidad. Yung tipong checklist lang. Oo. Kapag narinig natin yung salitang iyon, yung default setting ng utak natin ay sin management. Kumbaga, pag-iiwas sa kasalanan, hindi pagsisinungaling o pagsisimba tuwing linggo. Na mahalaga naman talaga. Mahalaga siya, oo. Mahalaga bilang pundasyon. Pero tulad nung smartphone na ginawang alarm clock, hindi lang iyon yung buong kapasidad ng pananampalataya mo. At yan ang mismong sentro ng malalimang pagsusuri natin para sa iyo ngayon. Kasi kinuha natin ang mga pinakamabibigat na ideya mula sa ating mga sources para baguhin yung paradigm mo tungkol sa pagsunod. Babasagin natin yung nakasanayan. Mismo. Ang mission natin dito sa deep dive natin ay ipakita yung mekanismo kung paano ang mga simpleng desisyon ng pagsunod araw-araw ay hindi lang basta checklist ng mga bawal, Tama. kundi isa itong napakalakas na puwersa na kayang bumago ng buong komunidad. At ang pinakamahalagang konsepto na kailangan nating ma-extract mula sa mga tekstong ito ay kung paano yung mission-oriented obedience na yan ay nagiging pisikal na tulay. Pisikal na tulay. Oo, hindi siya nananatiling teorya lang sa isip natin. Ito yung mismong mekanismo na nagtatranslate ng mga pinaniniwala mo patungo sa tunay at nakikitang pagdabago sa labas ng sarili mong buhay. So may action talaga. Meron. Tutulungan ka naming makita yung mga hindi mo napapansing oportunidad na nasa mismong harapan mo na araw-araw. Pero para makarating tayo doon, kailangan muna nating buwagin ang isang malaking pader sa isip natin. Alin dyan? Bakit ba natin madalas paghiwalayan yung personal na buhay espiritual at yung ideya ng pagbabago ng mundo? Parang may invisible na linya na naghihiwalay sa pagsunod ko sa Diyos at sa misyon para sa iba. Naging magkahiwalay na kahon-fila sa isip natin. Oo eh. Saan ba talaga nagsisimula itong misyong ito? Kasi yung pader na yan, nagmula yan sa isang maling akala na ang misyon ay isang estratehiya lang na inimbento ng mga tao para dumami ang miyembro ng isang organisasyon. Parang recruitment drive. Parang ganun nga. Pero ang mga teksto natin malalim na tumatalakay sa isang konseptong theological na tinatawag na Missio Dei o yung Ang misyon ng Diyos. Missio Dei. Oo, ipinapaliwanag dito na ang misyon ay hindi nag-umpisa sa boardroom ng tao. Nagsimula ito sa puso mismo ng Diyos mula pa sa aklat ng Genesis. So original plan na siya. Exactly. Ang Diyos mismo ang may aktibong misyon na tubusin at ayusin ang sirang mundo. Tayo ay inaanyayahan niya lang na makipagbahagi sa patuloy na gawaing iyon. Hindi tayo ang may-ari ng misyon. Okay, himay natin ito. Kasi medyo may disconnect dyan. Sige, paano? Kung misyon na pala ng Diyos mula pa sa simula na ayusin ang mundo, tapos siya ang makapangyarihan sa lahat, bakit kailangan pa niya tayo? Valid question yan. 'Di ba? Parang mas mabilis kung siya na lang ang gagawa. Parang para ba tayong mga intern na binibigyan lang ng busy work para may magawa tayo sa opisina?
Isang napakagandang tanong niyan na sumasapol sa mismong sentro ng Mission Day. Isipin mo ito, sa ganitong paraan, katulad ito ng isang master chef na nagluluto ng isang napakasarap na cake. Okay. Tapos inanyayahan niya yung kanyang 3 taong gulang na anak para tulungan siyang maghalo ng arena. Nako, magkakalat lang yung bata. Mismo, kailangan ba talaga ng chef ang tulong ng bata para masarapan yung cake? Hindi, di ba? Sa totoo lang, mas magulo pa nga dahil paniguradong magkakalat talaga ang bata sa kusina. Ubus oras pa? Oo, pero ginagawa yun ng chef hindi dahil kailangan niya ng manpower. Ginagawa niya yun dahil ang mismong proseso ng paggawa ng magkasama ay naguhubog at nagbabago dun sa bata. Ah, wow. Ang ganda nun. Ganon din yung mekanismo ng pakikibahagi natin. Ang pagsunod natin sa misyon, hindi ito para punan ng kakulangan ng Diyos. Ito ay idinisenyo para baguhin tayo habang binabago natin ang mundo. Ang galing ng pananaw na iyon. Pero kapag tiningnan mo yung realidad, para sa maraming tao, ang salitang pagsunod ay mabigat pakinggan, di Oo, ba? nakaka-pressure. Parang may dala kang malaking bato sa likod. Iniisip kasi ng marami na ang pagsunod ay ginagawa lang para hindi ka maparusahan. Out of fear, kumbaga. Oo. Kung ganyan ang mentalidad ng isang tao, paano ito magiging isang kapanapanabik na misyon? Diyan pumapasok yung napakalaking pagbabago sa sikolohiya ng isang mananampalataya. Kung babasahin natin yung sinabi ni Jesus sa Juan 14:15, malinaw niyang sinabi, "Kung mahal ninyo ako, tutuparin ninyo ang aking mga utos." So hindi takot ang basehan. Hindi. Makikita natin dito na binabago niya yung mismong mekanismo ng pagsunod. Hindi na ito tungkol sa pagsunod sa batas dahil sa takot sa parusa, ang pagsunod ay nagiging wika ng pag-ibig. Language of love, kumbaga. Exactly. Kasi kapag ang motivasyon mo ay takot, ang natural na reaksyon ng utak mo ay umiwas, magtago, at gawin lang yung bare minimum para hindi ka mapagalitan. Nakakapagod yun, yung laging nag-iingat. Sobrang nakakapagod. Pero kapag ang motibasyon mo ay pag-ibig, natural kang lumalabas sa sarili mo. Kung mahal mo ang Diyos, natural na magmamalasakit ka sa mga tao at mga bagay na mahal niya. Nagiging proactive ka imbes na reactive lang. Tama. Pero napakadaling pag-usapan ng pag-ibig bilang motivasyon kapag kalmado ang lahat, 'di ba? Kapag okay ang araw mo. Oo naman. Pero paano kapag nasa sitwasyon ka na kung saan hinihingin sa iyong sumunod, pero literal kang nanginginig sa takot? Napakadaling sabihing sumunod ka dahil mahal mo ang Diyos kung ikaw si Jesus. Mahirap nga naman yun. Paano naman yung mga taong feeling nila wala silang kwenta? O kaya ay ayaw nilang iwan yung mga komportabling buhay nila? Tinalakay iyan ng husto sa mga dokumento natin. Kasi alam ng mga author na ang dalawang pinakamalaking hadlang sa misyon ay ang takot at ang pagiging komportable. Yung tinatawag nating comfort zone. Oo. Kung susuriin natin yung kasaysayan, ang mga taong ginamit para sa malalaking pagbabago ay hindi naman mga superhero na walang takot. Sino-sino ba yung mga example natin dito? Tingnan natin si Moises. Nang inutusan siyang harapin ng Faraon para palayain ng mga Israelita, ang sagot niya ay puno ng imposter syndrome. Grabe din yung doubt niya sa sarili. Oo. Sinabi niya, sino ako para humarap sa Faraon? Kasi matanda na siya, may record siya ng pagpatay, tapos nauutal pa siya. Not the ideal candidate, kumbaga. Hindi talaga. Ang nakakagulat, hindi siya binigyan ng Diyos ng seminar para tumaas ang self-esteem niya. Ang sagot lang ng Diyos ay, sasamahan kita. Wow! Iyon yung mekanismo, ano? Ang pangako ng presensya ang pumapawi sa pakiramdam ng kakulaman. Oo. Hindi mo kailangan maging pinakamagaling. Kailangan mo lang malaman kung sino ang kasama mo. Tama. At hindi lang si Moises nariyan din si Abraham. Yung iniwan ang lahat. Oo, inutusan siyang iwan ang buong kultura at seguridad niya nang walang anumang malinaw na mapa. Naiwan ang kanyang GPS, kumbaga. Pangako lang yung dala niya. Walang Waze, walang Google Maps. Wala. At para naman sa issue ng comfort zone, nariyan si Jonas. Mas pinili niyang tumakas. Ay si Jonas na literal na nag-book ng ticket sa barko pa ibang bansa para lang iwasan ang trabahong ibinigay sa kanya. Oo, literal na tumakbo palayo. Relate ako doon minsan.
Lalo na kapag Monday morning. Yung gusto mo na lang magtago sa ilalim ng komot kesa harapin ang boss mo. Eksakto. Kasi ang instinct talaga natin ay umiwas sa hirap. At syempre, ang pinakamataas na halimbawa ng pagharap sa takot ay si Jesus mismo sa Hardin ng Getsemani. Yung bago siya hulihin. Oo. Nagkaroon ng matinding labanan doon sa pagitan ng kanyang pantaong emosyon at ng kanyang misyon. Isinuko niya ang kanyang sariling kagustuhan at sinabing, hindi ang kalooban ko, kundi ang iyo ang masunod. Kahit alam niya yung napipintong pagdurusa. Ang bigat nun. Ang talagang nakakamanga rito ay sa lahat ng mga kwentong ito, mula sa teksto natin, ang takot ay hindi kailanman naging dahilan para madisqualify ka sa misyon. So okay lang matakot. Okay lang talaga. Ang itinuturo nito sa atin ay ang tapang ay hindi ang kawalan ng takot. Ang tapang ay ang desisyon mong umaksyon at humakbang kahit na nanginginig yung mga tuhod mo. Dahil alam mong may mas malaking layunin. Oo, at alam mong hindi ka nag-iisa. Alam mo, parang pag-akyat yan sa isang madilim na entablado. Naisip ko lang ngayon, yung mekanismo ng paghakbang na yan. Paano mo nasabi? Kapag tinawag ka kasi para mag-perform, nakakatakot kasi hindi mo nakikita ang buong teatro. Madilim, naririnig mo lang yung paghinga ng mga manunood. Tapos, hindi mo alam kung may kable kang matatapakan. Gusto mo sanang bukas lahat ng ilaw? Oo, gusto mo munang buksan ng lahat ng ilaw bago ka gumalaw sana. Pero hindi ganun ang hinihingi sa'yo. Hindi mo kailangang makita ang buong teatro. Mismo? Kailangan mo lang magtiwala at ihakbang ang isang paa mo dun sa kaisa-isang lugar kung saan nakatutok yung maliit na spotlight. Isang hakbang lang sa liwanag. Hindi inilawan ng Diyos ang buong hagdanan, inilawan niya lang ang susunod mong hakbang. Napakalinaw na analohiya niyan. Ganyan eksakto gumagana ang pang-araw-araw na pagsunod. Hindi mo kailangan yung 10-year master plan. Hindi kailangang figured out agad lahat. Hindi, kailangan mo lang sagutin kung ano yung nasa harapan mo ngayon. Ngayon, napakadaling tingnan sina Moises at Abraham bilang mga maalamat na figura na parang malayo sa realidad natin. Kasi mga biblical heroes sila, di ba? Oo. Paano natin itatranslate yung tapang at misyong ito sa buhay ng tagapakinig natin na isa palang accountant o kaya isang nurse o isang IT professional? Hindi naman siya tinawag para hatiin ng karagatan, di ba? Wala namang Red Sea sa opisina. Wala. Kung ang pinakamalaking kalaban niya ngayon ay hindi ang Faraon, kundi yung deadline niya o ang toxic na katrabaho, paano naging mission field ang buhay niya? Ito yung isa sa pinakamahalagang punto na binabasag ng ating mga sources. Kailangan nating tanggalin yung artificial na division sa pagitan ng sagrado at secular. Yung sacred versus secular divide. Oo. Madalas kasi nating isipin na ang misyon ay eksklusibo lamang para sa mga pastor o sa mga misyonerong pumupunta sa mga liblib na bansa. Yung mga nasa full-time ministry lang, kumbaga. Tama. Pero ayon sa tekstong tulad ng Colossus 3:23, ano man ang ginagawa ninyo, gawin ninyo ng buong puso na parang sa Panginoon kayo naglilingkod. Wow! Ano man, kahit spreadsheets pa yan? Kahit spreadsheets yan. Ibig sabihin, ang araw-araw mong trabaho ay mismo ministeryo na. Ang galing! Ang isang gurong nagtuturo ng integridad sa mga estudyante. Ang isang negosyante na hindi nandadaya sa buwis. O ang isang nurse na nag-aalaga ng pasyente ng may empatiya. Silang lahat ay nasa front lines ng misyon ng Diyos. Ibig sabihin, ang mismong lokasyon ko ngayon, ang opisina ko, ang bahay ko, hindi lang ito waiting area para sa tunay na misyon. Hindi siya waiting area. Ito na ang misyon. Yung kwento ni Felipe at ng yunukong opisyal mula sa Ethiopia. Pamalyar ako dyan. Ano ba yung highlight nun? Inutusan kasi ng Espiritu si Felipe na pumunta sa isang tiyak na kalsada sa disyerto. Kung susuriin mo ng lohikal, walang katuturan yun eh. Bakit ka naman pupunta sa disyato kung nasaan ang init tapos wala namang tao?
Di ba? Pero sumunod si Felipe. Dahil sa isang maliit at tila walang kwentang hakbang ng pagsunod, nakatagpo niya yung opisyal, na ibahagi niya ang ebanghelyo, at ang opisyal na yon ang naging tulay para makarating ang pananampalataya sa buong kontinente ng Afrika. Grabe yung butterfly effect. Mismo, isang micro-obedience sa isang ordinaryong araw ang nagbunsod ng napakalaking pagbabago sa kasaysayan. Dito talaga nagiging sobrang interesante ang lahat kasi nagbibigay ito ng napakalaking bigat sa bawat maliliit nating desisyon. Totoo. Pero ang tanong na siguradong nasa isip ng ating tagapakinig ngayon, paano ko ito gagawin ng hindi nagmumukhang weirdo sa opisina? Oo, yung parang ang awkward. Paano ko isasabuhay yung misyong ito na hindi parang may hidden agenda ako o nagmamarunong sa mga katrabaho ko? Tinatawag yan sa ating mga teksto na proseso ng mapping local impact. Mapping local impact. Paano ba yan? Hindi mo kailangan mag-imbento ng mga komplikadong programa o sa pilitang mag-preach sa break room sa mga katrabaho mo. Buti naman, nakakahinga ako ng maluwag doon. Ang mekanismo nito ay simple lang. Alamin mo kung paano ka ginawa ng Diyos, ano yung mga skills mo, ano ang hirig mo, at itapat mo ito sa mga practical na pangangailangan sa paligid mo. Bigyan mo nga ako ng example dyan. Halimbawa, magaling ka ba sa math at pagbabudget? Baka may katrabaho kang baon sa utang at kailangan ng tulong para ayusin ang finances niya. Practical help talaga? Oo. Magaling ka bang makinig at may empatiya ka? Baka may kapitbahay kang dumadaan sa matinding depresyon at kailangan lang ng taong tatabi sa kanya at inom ng kape kasama niya. Listening ear, kumbaga. Tama. Ang misyon ay nagsisimula kapag ginamit mo ang iyong natural na kapasidad para tumugon sa isang lokal na pangangailangan ng may pagmamahal. Napaka-practical. Kumbaga, tingnan mo lang kung sino ang nasa harap mo at kung ano ang nasa kamay mo. Oo, ganun lang kasimple. Pero naisip ko lang, kapag ginawa mo ito araw-araw, kung palagi kang nagbibigay, palagi kang nagme-mentor, palagi kang nakikinig sa problema ng iba, mauubos ka. Nakaka-drain din syempre. Mabu-burnout ka panigurado by Friday, di ba? Paano to hindi naging isang recipe para sa matinding pabod para sa mga unang mananampalataya? Kasi ang misyon ay hindi kailanman idinesenyo para maging isang solong biyahe. Ang pagkakamali natin ngayon ay yung labis na individualismo natin. Kanya-kanya tayo eh. Oo, kung babalikan natin yung dokumento tungkol sa modelo ng unang simbahan sa Aklat ng Mga Gawa, Kabanata 2, malinaw na ang pagsunod ay ginagawa sa loob ng isang komunidad. So may support system sila. Meron. Ito ay isang communal ecosystem. Hindi sila nagkakanya-kanya. Nagbabahagian sila ng yaman, nagdadamayan, at ang kanilang pagmamalasakit sa isa't isa ang naging patunay ng kanilang pananampalataya sa paningin ng publiko. Kapag pagod ang isa, may sasalo. Mismo. Kung pagod ang isa, sasaluhin ng iba. Kung ikokonekta natin ito sa mas malaking larawan, maunawaan natin na ang pagmamalasakit sa kapwa o compassion at ang pagbabahagi ng pananampalataya o evangelism ay dalamang panig ng iisang barya. Hindi sila magkahiwalay. Hindi sila magkahiwalay. Kapag nagpapakain ka ng nagugutom o nag-alaga ng may sakit, lumilika ka ng espasyo ng tiwala kung saan natural na maiibahagi yung pag-asa. Make sense. Tapos, paano ito tumatagal? Paano ito napapasa? Paano ito tumatagal ng ilang henerasyon? Sa pamamagitan ng pagmentora. Tulad ng ginawa ni Jesus sa kanyang mga alagad o ni Pablo kay Timoteo. Ipinapasa mo yung buhay, hindi lang yung informasyon. Life on life, kumbaga. Oo. Sa ganitong paraan, ang isang simpleng lokal na komunidad ay nagkakaroon ng global na epekto. Kaya, ano ba talagang ibig sabihin ng lahat ng ito? Kapag pinagsama-sama natin ang mga konseptong ito, nakikita ko yung misyon na parang isang tunay na bayanihan. Uy, ang ganda niyang analogy na yan. 'Di ba? Kapag naglipat ng isang bahay kubo ang isang buong barangay, hindi mo kailangan ng isang superhero na bubuhat ng buong bahay mag-isa. Mababali talaga ang likod niyan dyan. Totoo. Ang kailangan mo ay
30 ordinaryong tao na sabay-sabay na iangat ang bahay ng ilang pulgada lang mula sa lupa. Yung isa, nakapasan sa kanto. Yung isa sa gitna. Oo, yung isa taga-alis ng mga bato sa daan. Tapos, yung isa naman, taga-abot lang ng tubig. Kapag sama-sama ang community sa kanilang simpleng posisyon at sumunod sila sa iisang direksyon, nagagalaw ang isang buong bahay. Nagbabago ang mundo. Perpektong paghahalintulad yan. Ang bayanihan ang pinakamalinaw na pisikal na manifestasyon ng mission-oriented obedience sa isang community. Nahahati yung bigat, no? Nahahati at ang epekto ay nagiging doble. Kung titingnan natin ang kabuuan ng talakayan natin mula sa mga dokumentong ito, napaalayo ng narating natin mula doon sa ideya ng isang smartphone na ginawang alarm clock lang. Oo, malayo na talaga. Mula sa paghunawa na ang pagsunod ay hindi lang isang nakakaboring na listahan ng mga bawal, kundi isang imbitasyon para makibahagi sa mismong Mission Day. Nakita rin natin yung psikolohiya ng takot. Tama, na hindi mo kailangang maging perfecto o walang kaba para sumunod. Kailangan mo lang ihakbang ang isang paa sa nakatutok na liwanag. Pakinabang. Ang mismong opisina mo, ang pamilya at community natin ang ating pangunahing mission field. Mismo. At para sa iyo na nakikinig sa amin gayon at sumama sa malalimang pagsusuring ito, ito yung take-away na gusto naming dalhin mo. Ikaw ay isang aktibong embahador sa mismong espasyong kinatatayuan mo ngayon. Ang bawat simpleng aksyon na pinipili mo araw-araw. Yung pagiging tapat mo sa iyong report. Oo, o kaya ang pasensya mo sa isang mahirap na katrabaho o ang tahimik na pagtulong mo sa isang nangangailangan. Ang mga mekanismong ito, gaano mang kaliit tingnan, ang siyang nagpapatakbo sa misyon. Kaya bago natin tapusin ito, gusto kitang iwanan ng isang kaisipan mula sa mga tekstong ito na maaari mong pagmuni-munihan. Ano iyon? Paano kung ang epekto ng araw-araw mong pagsunod, yung tinatawag nating ripple effect, ay nakadisenyong tumagal ng lampas sa haba ng buhay mo? Grabe, yan ah. Paano kung ang isang tapat na desisyon na ginawa mo ngayon sa opisina o isang malalim na pakikinig na ibinigay mo sa isang kaibigan ay ang mismong binhi na magdudulot ng isang napakalaking pagbabago sa mundo 200 taon mula ngayon? 200 taon? Oh, isang pagbabagong hindi mo na makikita ng sarili mong mga mata, ngunit matagal nang idinisenyo ng Diyos para mangyari. Dahil lang, pinili mong ihakbang ang isang paa sa liwanag ngayong araw. Iyan ang tunay na kapangyarihan ng potensyal, na hindi nasayang, patuloy na mag-aral, patuloy na maging matapang, at gamitin ang buong kapasidad ng iyong pagsunod hanggang sa susunod nating malalimang pagsusuri.